Alam mo ba, na kada segundo ay merong 2 tao na namamatay sa buong mundo. The question is, saan kaya pupunta ang kanilang kaluluwa? Sabi ni Jesus in John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but through me. Siya lamang ang tanging daan at kailangan nating sabihin ang katotohanan. Dahil kung hindi natin sasabihin ang katotohanan, merong magbabalita sa kanila ng kasinungalingan. Ngayon pong araw na ito, ang pag-uusapan natin, bakit dapat akong mag-share ng gospel? Samahan niyo ako. Ano ba ang gospel? Ang salitang gospel ay mula sa salitang Grego na euangelion, na ang ibig sabihin ay mabuting balita. Sa iba, ito ay evangelion, doon ang galing yung salitang evangelism. Ang it means good, angelion means message, which means ito ay yung good news o yung mabuting balita ng kaligtasan sa pamamagitan ni Jesus Christ. Ang gospel ay hindi basta balita, kundi ito ang pinakamahalagang balita sa lahat ng panahon. The gospel brings salvation and change, transformation into the life of man. Sabi ng John chapter 3 verse 16, alam na alam natin to. Sapagkat gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang gospel na hindi binabahagi ay tulad ng lunas sa nakamamatay na sakit na itinago mo sa mga naghihingalo. Itatago mo ba ang gamot para sa kanila? Bakit nga ba sobrang importante para sa isang Kristiyano ang mag-share ng gospel? Number 1, ito ay utos ni Jesus. Sabi ng Matthew 28 verse 19 to 20, kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa para sila ay ating maturuan, para sila ay maging disciple ni Jesus. We need to tell them the good news. That is the starting point ng kanilang life transformation and life change. Alam nyo ba, na ang utos na ito ay tinatawag din nating Great Commission na minsan nagiging Great Omission kasi hindi natin ginagawa. Actually, ito yung kanyang huling utos at habilin sa kanyang mga disciples bago siya bumalik ng langit pagkatapos ng resurrection. Ang Kristiyano na hindi nagbabahagi ng gospel ay hindi sumusunod sa utos ni Jesus. Pangalawang bagay, dapat mong makita na sobrang halaga ng kaluluwa ng tao. Sabi ng Mark 8:36-37, sapagkat ano ang mapapakinabangan ng tao kung makamtan man niya ang buong sanlibutan, ngunit mawala naman ang kanyang buhay? At anong may bibigay ng tao na kapalit ng kanyang buhay? What shall it profit a man kung makuha niya man ang lahat ng ito, pero ang kanyang kaluluwa naman ay mapahamak? Kasi ang sabi ng Bible in Matthew chapter 7 verse 21, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng Ama na nasa langit. Malinaw ang sinabi ng Bible dito na hindi lahat ay makakapasok sa kanyang kaharian. Ang kaluluwa ay walang hanggan. Kaya't ang pinakamahalagang tanong, saan kaya ito maglalaan ng kanyang eternal na kalagayan? Pangatlong bagay, ang katotohanan ng impyerno. Alam mo ba na si Jesus mismo ay nagturo tungkol sa impyerno? Ang sabi ng Mark chapter 9 verse 43-48, sabi ni Jesus, kung ang kamay mo ang sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito. Mabuti pa na mapunta kang baldado sa buhay na walang hanggan kaysa sa may 2 kamay na mahulog sa impyerno, sa apoy na hindi mapapatay. Doon ay hindi namamatay ang mga uod at hindi namamatay ang apoy. Ito pa, at sila'y aalis patungo sa walang hanggang parusa, ngunit ang mga matuwid ay sa walang hanggang buhay. Sabi pa ng Revelations 20 verse 10, at ang dyablo na dumaya sa kanila ay tinapon sa lawa ng apoy at asupre na kinaroroonan ng halimaw at ng bulaang propeta, at sila'y
pahihirapan, araw at gabi magpakilanman. Sila'y parurusahan ng walang hanggang kapahamakan, hiwalay sa presensya ng Panginoon at sa kaluwalhatian ng kanyang kapangyarihan. In fact, mas maraming beses na nagturo si Jesus tungkol sa impyerno kaysa sa langit. Oh. God is a God of love, but He is also a God of justice. Pag-ibig at hustisya. Hindi niya pwedeng itolerate ang kasalanan, kaya siya ay nagbayad ng kasalanan. At para ang tao ay magkaroon ng kapatawaran sa kasalanan, kailangan may mag-alay ng dugo at sayon. At kung tatanggapin mo ang kanyang imbitasyon, ang kanyang regalo, marireceive mo ang kapatawaran ng Panginoon. Ang pang-apat na bagay, why we need to share the gospel, ay ang pagmamahal mo sa tao. Matthew 7 verse 13 to 14. Pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwag ang pintuan at malapad ang daan papunta sa kapahamakan. At ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daan papunta sa buhay. At ang sabi ng Bible, kakaunti lang ang makakatagpo nun. Mas maraming mapapahamak kaysa sa maliligtas. Hahayaan mo ba na mapahamak ang mahal mo sa buhay? Kung mahal natin ang tao, ibabahagi natin ang gospel. Panglimang bagay na dapat mong makita, why I need to share the gospel. Ang katuwaan ng iyong puso at ng buong kalangitan. Ang pagbabahagi mo ng salita ng Panginoon ay nagbibigay ng lakas, nagbibigay ng motivation sa iyo bilang isang Kristiyano. Sabi rin ng Lucas chapter 15 verse 7, sinasabi ko sa inyo, gayon din, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanan, isa lang, na makasalanang nagsisi, kaysa sa 99 na matuwid na hindi na nangangailangan na magsisi. Para kay Kristo, ang isang kaluluwang naligtas ay sapat ng dahilan para magdaos ng selebrasyon sa langit. At nung ikaw ay tumanggap kay Kristo, ang buong kalangitan ay nagbunyi. At yan din ang mangyayari sa mga taong madadala mo sa Panginoon. Personally, bilang isang Kristiyano, it will boost your strength. It will make your heart on fire kapag meron kang taong nadala sa Panginoon at ang buong kalangitan ay mabibigyan pa ng kasiyahan. Pang-anim na dahilan kung bakit mo kailangan mag-share ng gospel, ang paghihirap ni Kristo sa krus. Sabi ng Ephesians 1:7, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan. Ganoon kasagana ang kanyang kagandahang loob. Na hindi naman sa yung nagkasala, na pwede naman niya tayong iwan, na pwede naman niya tayong iligtas na lang, pero ang ginawa pa ng Panginoon, isinakripisyo niya yung kanyang buhay at tinubos ka niya at ginawa ka pa niyang anak. Ang anak ng Diyos ay naging anak ng tao upang ang mga anak ng tao ay maging mga anak ng Diyos. Kung ang Diyos ay naghirap sa krus at namatay para sa kaluluwa ng tao, tayo pa kayang mga anak niya ang hindi magmamalasakit. Naalala ko po yung isa sa sinabi ng mga hinahangaan kong pastor. I wish to God na ang bawat Kristiyano ay maranasan ang 3 segundo sa loob ng impyerno para makita nila ang pagdurusa na naghihintay sa mga tao. Alam mo ang sabi ng Romans chapter 10 verse 13 to 14, sapagkat ang bawat tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Ngunit paano silang tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? At paano sila sasampalataya kung wala silang naririnig tungkol sa Kanya? At paano sila makakarinig kung walang mangangaral? Kapatid, tinatawag ka ng Panginoon para ibahagi ang Kanyang pagmamahal sa mga tao.
sa mga series of lessons na ating pag-uusapan dito sa missions class. Makakatulong ito sa iyo at magbibigay ito sa iyo ng kaalaman at confidence kung papaano mong maibabahagi ang salita ng Panginoon at ang gospel, ang good news sa mga taong nasa paligid mo. Kasi merong isang katotohanan na dapat mong makita. Hindi ka iniligtas para lang pumunta sa kalangitan. Iniligtas ka para maging instrumento ng kanyang kaligtasan. Dito na po nagtatapos ang ating lesson 1 sa ating missions class. Abangan niyo po ang ating mga susunod na klase on how to share the gospel effectively. God bless po sa inyo lahat. Pastor po.